Ikasyam na kabanata. Nakakilala si Saulo sa Panginoon. Patuloy pa rin ang pagbabanta ni Saulo sa buhay ng mga tagasunod ng Panginoon. Pinuntahan pa niya ang punong pari at humingi ng mga sulat na ipapakita niya sa mga sambahan ng mga Hudyo sa Damascus bilang katibayan na binibigyan siya ng kapangyarihang hulihin at dalhin sa Jerusalem ang sino mang makikita niya roon na sumusunod sa pamamaraan ni Jesus, lalaki man ito o babae. Nang malapit na si Saulo sa lungsod ng Damascus, bigla siyang napalibutan ng nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Natumbas siya at may narinig siyang tinig na nagsasabi, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig?" Sumagot si Saulo, "Sino po ba kayo?" Sinagot siya ng tinig, "Ako si Jesus na iyong inuusig. Tumayo ka at pumunta sa lungsod, at doon ay may magsasabi sa iyo kung ano ang dapat mong gawin." Hindi makapagsalita ang mga kasama ni Saulo. Nakatayo lang sila na natigilan. Nakarinig sila ng boses, pero wala silang nakita. Tumayo si Saulo, pero pagmulat niya ay hindi na siya makakita. Kaya inakay na lang siya ng mga kasama niya hanggang sa Damascus. 3 araw siyang hindi nakakita at hindi siya kumain o uminom. Doon sa Damascus ay may isang tagasunod ni Jesus na ang pangalan ay Ananias. Nagpakita sa kanya ang Panginoon sa isang pangitain at sinabi, "Ananias." Sumagot siya, "Panginoon, bakit po?" Sinabi ng Panginoon sa kanya, "Pumunta ka sa daan na tinatawag na Matuwid, at doon sa bahay ni Judas ay hanapin mo ang taong taga-Tarsus na ang pangalan ay Saulo. Nananalangin siya ngayon, at ipinakita ko sa kanya sa pamamagitan ng isang pangitain na pumasok ka sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay para muling makakita." Pero sumagot si Ananias, "Panginoon, marami po akong nababalitaan tungkol sa taong iyon, na malupit siya sa inyong mga pinabanal sa Jerusalem. Narito siya ngayon sa Damascus at binigyan siya ng kapangyarihan ng mga namamahalang pari na hulihin ang lahat ng kumikilala sa iyo." Pero sinabi ng Panginoon kay Ananias, "Lumakad ka, dahil pinili ko siyang maglingkod sa akin, para ipakilala niya ako sa mga hindi Hudyo at sa kanilang mga hari at sa mga Israelita. At ipapakita ko rin sa kanya ang mga paghihirap na dapat niyang danasin para sa akin." Kaya pinuntahan ni Ananias si Saulo sa bahay na tinutuluyan nito. At pagpasok niya roon, ay ipinatong niya ang kanyang kamay kay Saulo. At sinabi niya, "Saulo, kapatid ko sa Panginoon, pinapunta ako rito ng Panginoong Jesus. Siya ang nagpakita sa iyo sa daan nang papunta ka rito. Inutusan niya ako rito para muli kang makakita at mapuspos ng banal na espiritu." Biglang may nahulog na parang mga kaliskis ng isda mula sa mga mata ni Saulo, at nakakita siyang muli. Pagkatapos tumayo siya at nagpabautismo. Kumain siya at muling lumakas. Nangaral si Saulo sa Damascus. Nanatili si Saulo ng ilang araw sa Damascus kasama ng mga tagasunod ni Jesus. Pumunta siya sa mga sambahan ng mga Hudyo at ipinangaral niyang si Jesus ang anak ng Diyos. Nagtaka ang lahat ng nakarinig sa kanya. Sinabi nila, "Hindi ba't ito ang taong umuusig sa mga tagasunod ni Jesus doon sa Jerusalem? Hindi ba't naparito siya para hulihin ang mga kumikilala kay Jesus at dalhin sa mga namamahalang pari?" Lalong humusay ang kakayahan ni Saulo sa pangangaral, at hindi makasagot sa kanya ang mga Hudyo sa Damascus nang patunayan niyang si Jesus ang Kristo. Pagkalipas ng ilang araw, nagtipon ang mga Hudyo at nagplanong patayin si Saulo. Araw-gabi nilang inaabangan si Saulo sa mga pintuan ng lungsod upang patayin. Pero may nakapagsabi kay Saulo tungkol sa plano nila. Kaya isang gabi, isinakay siya ng mga tagasunod niya sa malaking kaing at ibinaba sa labas ng pader ng lungsod. Si Saulo sa Jerusalem. Pagdating ni Saulo sa Jerusalem, gusto niya sanang makisalamuha sa mga tagasunod ni Jesus, pero takot sila sa kanya. Hindi sila naniniwala na siya'y tagasunod na rin ni Jesus. Pero isinama siya ni Bernabe at dinala sa mga apostol. Ikinuwento ni Bernabe sa kanila kung paano nakita ni Saulo ang Panginoong Jesus sa daan at kung ano ang sinabi nito sa kanya.
At sinabi rin niya ang katapangan ni Saulo sa pangangaral tungkol kay Jesus doon sa Damascus. Kaya mula noon, kasama na nila si Saulo. At buong tapang niyang ipinangaral ang tungkol sa Panginoon saan man sa Jerusalem. Nakipag-usap din siya at nakipagdebate sa mga Hudyong nagsasalita ng Griego. Kaya nagalit sila at nagplanong patayin siya. Nang malaman ng mga mananampalataya ang plano nila, inihatid nila si Saulo sa Cesarea at pinauwi sa Tarsus. Pagkatapos noon, naging matiwasay ang pamumuhay ng iglesia sa buong Judea, sa Galilea at sa Samaria. Lalo pang lumakas ang kanilang pananampalataya at namuhay silang may takot sa Panginoon. Pinalalakas ng banal na espiritu ang kanilang loob, kaya lalo pa silang dumami. Si Pedro sa Lida at sa Joppa. Maraming lugar ang pinuntahan ni Pedro para dalawin ang mga pinabanal ng Diyos. Pumunta rin siya sa Lida. Nakilala niya roon ang isang taong nagngangalang Eneas. Paralisado siya at hindi makabangon sa kanyang higaan sa loob ng 8 taon. Sinabi ni Pedro sa kanya, "Eneas, pinagagaling ka ni Hesukristo. Kaya bumangon ka at iligpit ang iyong higaan." Agad namang bumangon si Eneas. Nakita ng lahat ng naninirahan sa Lida at sa Sharon na gumaling na si Eneas. At sumampalataya rin sila sa Panginoon. Sa lungsod ng Joppa, may isang babaeng mananampalataya na ang pangalan ay Tabita. Sa Griego ang kanyang pangalan ay Dorcas. Marami siyang nagawang mabuti lalong-lalo na sa mga dukha. Nagkataon noon na nagkasakit ang babaeng ito at namatay. Nilinis nila ang kanyang bangkay at ibinurol sa isang kwarto sa itaas. Ang Joppa ay malapit lang sa Lida. Kaya nang mabalitaan ng mga tagasunod ni Jesus na si Pedro ay naroon sa Lida, inutusan nila ang 2 tao na pakiusapan si Pedro na pumunta agad sa Joppa. Pagdating ng 2 roon kay Pedro, agad namang sumama si Pedro sa kanila. Pagdating nila sa Joppa, dinala siya sa kwarto na pinagbuburulan ng patay. May mga byuda roon na umiiyak. Ipinakita nila kay Pedro ang mga damit na tinahi ni Dorcas noong nabubuhay pa siya. Pinalabas silang lahat ni Pedro sa kwarto. Lumuhod siya at nanalangin. Pagkatapos humarap siya sa bangkay at sinabi, "Tabita, bumangon ka." Dumilat si Tabita at pagkakita niya kay Pedro, naupo siya. Hinawakan siya ni Pedro sa kamay at tinulungang tumayo. Pagkatapos, tinawag ni Pedro ang mga byuda at ang iba pang mga mananampalataya roon, at ipinakita sa kanila si Tabita na buhay na. Ang pangyayaring ito ay napabalita sa buong Joppa, at marami ang sumampalataya sa Panginoong Hesus. Nanatili pa si Pedro ng mga ilang araw sa Joppa sa bahay ni Simon na mangungulti ng balat.